po sa inyong lahat, mga kapatid. Muli atin pong inaalaala ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa mataas na silid. Tayo po ay sama-sama magnilay sa gabing ito. Ang mensahe po ay aking pinamagatang, "The time has come, are we ready?" Malapit nang matapos ang maglalakbay ni Hesus. The time has come, ngunit ang oras niya ay hindi na sapat. Nakakuntya-kuntyaba na ang kanyang mga kaaway at nakaabang na sila sa kanya. Umuunti-unti na rin ang kanyang mga kaibigan at nagpasya siyang maghapunan sa huling pagkakataon bago pumahuli ang lahat. Bago siya ipagkaloob sa kanyang mga kaaway, ipagkaloob muna niya ang kanyang sarili sa kanyang mga kaibigan. Subalit ang kanilang pagkakatipon sa mataas na silid na ito ay halo-halo ang mga damdamin. Mga damdaming nag-uumapaw sa silid na kanilang kinaroroonan. Naroon ang hindi pagkakaunawaan, kalituhan, kalungkutan, kirot sa kanilang mga dibdib. Hindi masakyan ng kanyang mga puso kung ano ang nangyayari talaga. At biglang nagsatinig si Jesus sa kanila, "Hindi ninyo nauunawaan ang ginagawa ko ngayon. Mauunawaan ninyo ito sa kalaunan." Ganito rin po ang ating mga nararamdaman kapag ang isa sa kaanib ng ating pamilya o kaibigan, kung malapit na umalis, parang huling fellowship, parang huling pakikipagtipon na niya sa atin. Of course, nandun po nararamdaman natin yung lungkot at umaagos pa ang ating mga luha, na tila mayroong kahungkagan sa ating mga puso ang kanilang paglisan. Pagkatapos nilang pagsaluhan ng hapunan ng Pasko, may sinasabi ito tungkol sa pagkakahati-hati ng tinapay at pagiging dugo ng alak. Binanggit din ang mga patungkol sa nakaambang kamatayan ni Jesus, at higit pang nakababagabag at isa sa kanyang mga alagad ang magkakalulog sa kanya. Ito nga ba ay isang matatawag na tunay na pagdiriwang kung naroon naman ang pagkakalulog? Nang magtungo na sila sa hardin, tinulugan pa siya ng kanyang mga kaibigan o mga alagad. Sa halip na siya ay tulungan, sa halip na siya'y samahan sa kanyang pagpupuyat, kausapin siya at aliwin sa kanyang pagpupuyat at sa kanyang nararamdaman na bigat para mapagaan ang kanyang kalumbayan at pawiin ang bigat na nagkadagan sa kanyang dibdib. Bakit po kaya ganito ang nangyari? Sa kabila ng matitinding karanasan ng pagtanggi, pagtatakwil, pagsubok at kabiguan, matatag pa rin ang pasya ni Jesus na manatiling tapat sa misyong tinanggap niya mula sa kanyang Ama. Sa bawat hakbang ng kanyang buhay, kinailangan niya magpasya at lagi ang kanyang Ama ang kanyang kinakapitan at pinagtitiwalaan sa bawat pasyang kanyang ginagawa. Itinataya niya ang kanyang sarili. Ang lahat ng kanyang ginagawa at sinasabi ay pag-aalay niya ng matapat na pag-ibig sa buong sangkatauhan. Ang pangyayari po sa ating teksto ay napakayaman at malalim ang kapakahulugan. Una, ito po'y naglalaman ng panalangin ni Jesus sa hardin ng Getsemani. Pangalawa, ito'y paghihirap ng kanyang kalooban. Yung pangatlo, dito rin dinakip si Jesus sa hardin ng Getsemani. At pang-apat, sa Getsemani, naroon ang pagsubok. Ano nga bang ibig sabihin po ng Getsemani? Ang Getsemani po ay tinatawag na oil press. Ito ay isang hardin na malapit sa bundok po ng Olibo. Ang tao ay nagkasalat na pawalay sa Diyos sa hardin ng Eden dahil sa sariling interes na makuhang bunga ng puno na sa gitna ng Eden. At ito po ang pagninilay-nilayan natin ang dalawang hardin na ito, ang dalawang punong kahoy, at pagninilay-nilayan din natin ang kopa ng ating Panginoon na nais na ibahagi sa ating lahat. Ano nga bang pagkakaiba ng dalawang hardin na ito? Sa hardin po ng Eden, si Adan at si Eva ay nakipag-usap sa puno ng kadiliman. Sa hardin ng Getsemani, ang Panginoong Jesucristo ay nakikipag-usap sa Ama ng liwanag. Sina Adan at Eva ay nagkasala sa hardin ng Getsemani. Si Kristo ay nakibahagi sa paghihirap ng kanyang kalooban na bathin ang kasalanan ng sanlibutan. Si Adan at Eva ay nahulog sa patibong ng dyablo sa hardin. At sa hardin ng Getsemani, dinakip si Jesus.
Sa halamanan ng Eden, ang lahi o angkan na dapat magmula kay Adan ay nawala. At sa hardin ng Getsemani, nag-gain ng Panginoon ang lahat. Sa hardin ng Eden, kinuha nila Adan at Eva, pinagbabawal na bunga, ang pagsuway. At sa hardin ng Getsemani, kusa niyang tinanggap ang saro ng paghihirap at pagpapaubaya. Sa hardin ng Eden, itinago nila Adan at Eva ang kanilang mga sarili at mukha sa Diyos dahil sa kanilang kahihiyan. Ngunit sa hardin ng Getsemani, dito naman ipinahayag ni Jesus ang kanyang buong sarili. Sa hardin ng Eden, hinadlangan si Adan na makapasok sa puno ng buhay dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa hardin ng Getsemani, sa pamamagitan ng tabak na tumarap sa tagiliran ng ating Panginoon Jesus, ang siyang nagbukas ng pinto o daan patungo sa puno ng buhay. May 20 puno na tinutukoy sa banal na kasulatan. Ito po yung puno ng karunungan, ng sama-sama at mabuti, at ang puno ng buhay. Ang kamatayan po ay dumarating sa sanlibutan dahil sa pagsuway ng tao. Sa unang punong kahoy, naghatid ito ng kamatayan. At upang mapagtagumpayan ng kamatayan ito, ang pangalawang puno na siyang binata ng ating Panginoon Yesus patungong Kalbaryo, ang siyang simbolo at naghatid sa lahat ng sangkatauhan ng bagong buhay at ng kaligtasan. May 2 rason kung bakit napagtagumpayan ni Kristo ang kamatayan. Si Kristo ang buhay ng buhay. Ayon po sa John chapter 1 verse 4, siyang buhay at ilaw ng sangkatauhan. Sa Juan chapter 11 verse 25, siyang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa kanya ay kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sa John chapter 14 verse 6, siyang daan ng katotohanan at ang buhay. Ang pangalawang rason, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit kamatayan niya ang naging kabayaran ng kasalanan natin na dapat tayo ang magbaba. Katulad po ng isang ilaw na nagliwanag sa kadiliman, ang puno ng buhay ay napagtagumpayan ang dilim ng kamatayan. Kung tayo lamang ay nananatiling nakakabit sa bukan ng buhay, nakikisalo sa kanyang hapunan at isinasapamuhay ang ating pagtanggap sa kanyang katawan at dugo. Kung tayo mananampalatayang mapanagutan, bilang katawan ni Kristo, mayroong pagkakaisa, mabigat ang responsibilidad natin bilang mga mananampalataya at iglesia. Hindi po ito biro-biro, mga kapatid. Sa diwa ng ating pag-alaala sa huling hapunan ni Jesus, isa tayong komunidad ng mananampalataya na nag-iibigan sa isa't isa, mayroong pagmamalasakitan, mayroong harmony. Kung meron nga ito sa hapag, nasaan ang pagkakaisa ng kanyang mga alagad na naroon nakasama? Nasaan ang pagmamalasakit ng kanyang mga kaibigan sa kanya? Nasaan ang pagmamahal ng mga taong itinuring niyang pamilya at taga-sumunod? Sa hapag po na ito, naroon ang pagkakanulo, naroon ang pagtalikod at pagtatakwil. Hindi po ba't napakasakit na ito'y tanggapin ng ating Panginoon? Bakit watak-watak ang kanyang mga alagad? Bakit nawalang kanilang paninindigan? Bakit siya iniwan sa panahon ng kailangan niya ng karangalan? The cup of Gethsemane. Sa Marcos chapter 14 verse 36, binanggit ay ganito, Ama, Ama ko, wika niya, mapangyayari mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang sarong ito ng paghihirap. Gayon may huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Ito po isang manalangin ng ating Panginoon na pagsusumamo sa kanyang Ama. Dahil sa hirap ng kanyang kalooban, na halos dumudugo maaari ang kanyang puso sa hirap na kanyang nararanasan. Ang saro na naging dahilan ng panalangin pakikibaka ni Jesus. Ito'y isang nakakahiya at isang karumalduman. At sa sarong ito'y puspos ng paghanga at dahilan ng kanyang pagkabagabag at paghihirap ng kanyang kalooban. Tumatagos sa kanyang kaluluwa, isang nakamamatay na bighati ng ating Panginoon. Ang saro ay punong-puno ng pisikal na paghihirap. Nakadama siya ng pagkauhaw at pagkagutom. Ito'y napakahirap na pagburusang pisikal. Ito'y pisikal na kasawian. Simbolo ng kanyang pagburus at pagkakasakit. At ang sakit na ito'y tumatagos sa kanyang kaluluwa. Ang saro na punong-puno ng emosyonal na paghihirap. Ang ating mga kaluluwa ay nasasaktan dahilan sa pag-aaway-away. Si Kristo'y higit na nasasaktan.
Ang ating mga kaluluwa ay nasasaktan dahil sa mga hindi makatarungang pangyayari sa ating buhay. Ngunit higit na nasasaktan si Kristo. Ang ating mga kaluluwa na may sugat dahil sa pag-aalipusta o panunuya ng ating kapwa sa atin, higit na nasasaktan si Kristo. Ang ating kaluluwa ay may karamdaman dahil sa pagkapuot o pagkasuklam natin sa kapwa o pagkapuot ng ating kapwa sa atin. Ngunit higit na si Kristo ay nasasaktan. Ang ating kaluluwang nasugatan dahil sa pagtalikod ng ating pinagkatiwalaang kaibigan o mahal sa buhay, kapwa, lalo kong higit na nasasaktan ng Panginoon. Ang mga sugat na ito, mga kapatid, ay ilan lamang sa bahagi ng saro ng ating Panginoon. Masidhi ang kanyang paghihirap sa hardin ng Getsemani at sa diwa ng ating pagninilay-nilay sa gabing ito ay sama-sama nating matutuklasan ang dahilan ng pagbububo ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Sa Isaiah chapter 53 verse 6, binanggit ay ganito: tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkakanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ni Yahweh na sa kanyang ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Ang kopa ng Getsemani, the cup of full sin. Sa saro po naroon ang polusyon at bigat ng kasalanan. Kasalanan mula sa hindi pagkilala sa makapangyarihang pagkakaroon, makapangyarihang Diyos. Kasalanan mula sa ating hindi pagkilala sa makapangyarihang Diyos. Ang pagkakaroon natin ng maraming Diyos-Diyosan, kalapastanganan, pagsuway, pagpatay, paglabag sa Diyos, pagkagalit, hindi pagpapatawad. Pagnilayan po natin ang bigat ng kasalanan ng buong mundo na binata lahat ng ating Panginoon Jesus. Si Kristo uminom ng kopa na punong-puno ng bigat ng kasalanan sa sanlibutan. Ang sumpa po nito ay naialis sa atin dahil sa masakripisyo niyang pag-ibig. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21 binanggit, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y binilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Sa Galatians chapter 3 verse 13, pinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan na siya'y magdusa na parang isang sinumpa, sapagkat nasasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Tinubos po niya tayo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga hentil sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa pamamagitan ng pananalig sa kanya'y sumaati ng Espiritong pinangako ng Diyos. At sa pangwakas, mga kapatid, sa Getsemani, ating na-realize ang kalakhan ng pag-ibig ng Diyos at kapangitan ng kasalanan. Sa Getsemani, ating na-realize kung papaano napagtagumpayan ni Jesus ang tibo ng kamatayan, ang lahat ng pagdurusa na kanyang naranasan. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, hindi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Sa hapunan po pang-Pasko, nais ni Jesus na linawin ang kahulugan ng malapit niyang pagkakasakit at pagkamatay. Malaya niyang hinanap o hinarap ang kamatayang magliligtas sa daigdig. Inihatid po nito ang kasaysayan ng tao sa kaganapan nito. Kailangang lumago at mamunga ang mga tao at bayan ng Diyos. Magharap-harap at pagkatapos ay magbuklod bilang iisang katawan. Sangkaterbang krisis at kamatayan ang pinagdaraanan ng daigdig para makarating po sa pagkabuhay. Ang bayan ng Diyos ay dapat maging lebadura sa masa, isang maliit na grupo ng mga tao na magtatalaga ng kanilang sarili sa kaharian ng Diyos. 12 taon bago dumating si Jesus, nakipagtipan ng Diyos sa bayan ng Israel sa bundok ng Sinai. Sila ang kanilang mga anak, ang kanyang magiging bayan mula sa lahat ng iba pang mga bayan. Ngunit paglipas ng panahon at sa karanasan ng mga kataksilan ng bayan ng Diyos, naunawaan ng mga propeta na isa pang hakbang ang tila kailangan nila, isa pang tipan ang kailangan. Nakapatawaran ng mga kasalanan ang magiging unang bunga. Hindi na magiging isang lahi lamang ang bayan ng Diyos, kundi isang pamilya na isang mananampalatayang pinatawad
sa kanilang kasalanan. At ito po ang iglesia. Sa gabi po bago siya namatay, inaalaala ni Jesus ang unang tipan sa Sinai nung ibuhos ang dugo ng hayop, ng mga hayop na inihandog sa Exodus chapter 24 verse 8. Hindi po magtatagal ay bumuhos naman niya ang kanyang dugo para sa marami. Sa natatanging paraan ng iglesia ang tinutukoy nito. Kaya nilinis ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ang mga magiging bayan sa daigdig. Sa tuwing pinagdiriwang natin ang hapunan ng Panginoon, muli po nating pinagtitibay ang tipang ito. Nasa piling natin si Jesus sa pag-alaala natin sa kanyang sakripisyo. Nagiging espiritual na pagkain natin siya at itinatalaga niya tayo sa kanyang Ama upang lalo pa tayong makibahagi sa kanyang gawaing pagliligtas. Ang huling hapunan po ni Jesus ang unang liturhiyang Kristiyano. Ito po ang pinakamahalagang sandali sa buhay ng iglesia. Salo-salo bilang mga kapatid kung saan inihahandog ni Jesus ang kanyang sarili bilang tinapay ng buhay. Tayo po ba mga kapatid? Handa ba tayong mag-alay ng buhay para sa iba? Handa ba tayong mag-alay ng buhay para sa ating Panginoon? Ng buong kababaang loob at pusong pagmamahal. The time has come, my brethren. Are we ready? Sana'y ang bawat isa sa atin ay may sapat na oras. Nawa, nakahanda tayo na sumama kay Jesus, magpuyat, magbantay, sumama sa kanya hanggang kamatayan, na nahandang maglingkod hanggang sa kamatayan, sa atin pong pagdiriwang at pag-alaala ng kanyang huling hapunan. Ngayon pong Maundy Thursday, ito po ay isang mandato, sapagkat ang Maundy na tinatawag, ito po ay corruption of the Latin word mandatum, which means command. At ito po ay hinango din sa utos ng Panginoon na nakasulat doon sa Juan chapter 13 verse 34. Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung papaano iniibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. At sa dulang po na inihanda ng ating Panginoon, tayo ay nagsasama-sama rito upang buksan ang ating mga sarili, buhay, puso at isipan sa kanyang banal na presensya sa ating kalagitnaan at tayo natatanggap ng kanyang katawan at dugo. Pagkain ng ating katawan, mga isipan, mga puso at kaluluwa. Isang pagpapadamang ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng ating Diyos, ang pag-ibig ni Kristo ay laging nasa atin mula ngayon at magpakailanman. Sa pamamagitan po ng ating pagtanggap ng mga elemento, ng tinapay at ang kopa, nakikibahagi tayo sa paghihirap ni Kristo. Sa pamamagitan po nito, nabuwag ang anumang nagpapahiwalay sa atin o nasa ating mga pagitan. Pinag-isa tayo ng ating Panginoon sa banal na hapunan. At nawa mga kapatid, tayo'y makibahagi lagi sa Kanya, makibahagi sa kapwa. At ang pakikibahagi nito mga kapatid, ay ang pag-aalay natin ng ating sarili at buhay at panahon sa Kanyang iglesia, sa ating mga kapatid na nangangailangan, at sa ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.